Glory to God! Glory to Christ Jesus! Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat, brothers and sisters. Amen. Isang malakas na palakpak, papuri sa ating Diyos sa Amen. buhay. Praise the Lord. Yes. Sister. Kapatid, Yes? Wala po tayong akay sa araw na ito? Wala tayong welcome? pakiramdaman po ang ating mga katabi kung Meron meron pong pang hindi bago? welcome ng Tuesday. Mukhang wala. Baka next week. Meron po, wala. Sister, So kung wala po, tayo po, proceed po tayo sa paghahayag ng kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang Amen. buhay. Sino Sino pong mauna? Sino pinagpala? Taas ng kamay. Ang hina. Walang pinagpala ngayon? Taas ng kamay ng mga lahat ng mga pinagpala na anak ng Diyos. Woo! Praise the Lord! Glory to Sister, God. madami ako nakikita nagtuturuan. So, ibig sabihin, madaming blessing. Amen. Sino So, po ang mangunguna? Amen. Sino po? Huwag po tayong mahiya na ipagsigawan ng kabutihan ng Lord sa ating buhay. Amen. Sabi nga, kung ikahiya niyo ako dito sa lupa, ikakahiya ko din kayo sa langit. Amen. Gusto niyo? Praise the Lord. Sino po? po? Sister. Workers, Sister. baka may increase salary dyan. So, mag-birthday celebrant na lang tayo. Alam kong marami sa ngayong March. So, isa-isahin ko na. Amen. Last Tuesday ng March. Yes. So, sino po ang lahat ng mga birthday celebrant ng March? It's your time to maghayag ng pagpapala, kabutihan ng Diyos. Wala rin? Sister, wala. Unahan So, mo. magturo tayo. Sino pong may birthday ngayon? Pakitaas ng kamay. Ngayong buwan. Rosalinda. Sister? Sister Rosalinda? Sino po? Ay, nahiya kayo? Wala? Unahan mo na, sister. Ako na lang. Sister Cherry, please. Patapos na yung ano natin ngayon, yung buwan. Kaya magpasalamat tayo sa Lord, sa kanyang kabutihan, sa biyaya, sa lahat ng blessing sa ating buhay. Hindi lang po sa blessing, kundi sa... Amen. Praise the Lord. Okay, sa 28 pa po yung birthday ko since ngayon na yung Tuesday natin. Kaya 56, thank you Lord. 56, kaya maraming salamat Panginoon sa buhay at kalakasan. At yun, sa kagalingan ng mga anumang mga karamdaman. At yun ang wish ko. Patuloy pa rin tayong dadami. Patuloy tayong maglingkod. Patuloy tayong magpagamit sa ating Yahweh Shaddai. At sa mga lahat po, nawa po'y makapag-invite pa tayo ng marami upang tayo dadami. Kaya Lord, sa iyo ang pinakamataas ng papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. At sister, mukhang wala na po tayong oras. Yes? Inaanyanahin na po namin ang lahat na magsitayo at atin na pong ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita at tayo sasamahan ng ating elder disciple in care, brother Bay Gonzales. At sa pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At sa pangunguna at panalangin ng ating kapatid, Sister Gretchen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa mga oras na ito, Ama, naririto na naman kami sa iyong banal na tahanan upang magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan at kadalikilaan sa amin. Ama, naririto kami humingi ng tawad sa aming pagkakasala, sa kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa, lalo na at higit sa iyo. Dalangin namin, Ama, ang linis niyo sa aming puso't isip, mula ulo hanggang talampakan, upang sa gayon kami ay karapat-dapat na tumawag sa iyo, Ama, karapat-dapat na tumanggap ng iyong pagpapala. Ama, pagpalain niyo ang mga attenders, music ministry, mga workers, nawa patuloy kaming maglingkod sa iyo ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo, Ama, si Brother Bay Gonzales na iyong sinugo. Lagi mo siyang ingatan, bigyan ng kalakasan
at karunungan upang maihayag ang mabuting balita. Dalangin namin, Ama, kami iyong samahan sa pakikinig upang sa gayon ito'y magsilbing kalakasan at gabay namin sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Ama, at inanggin namin ang 100% katagumpayan ng iyong banal na gawain sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Itaas ang kamay. Ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise you, Glory Jesus. to God. Amen. Sa oras na ito, patuloy tayong sama-samang magpuri sa ating Diyos. Taas ang mga kamay, mga kapatid. Let us welcome the Holy Spirit. Come on, church. Praise Jesus. Praise Holy Spirit. We welcome you in this place. We worship you. We glorify your name. Fill this place, O God. Fill our hearts. Let your Spirit come. Worship you, Jesus. We worship you. Lord Jesus. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let your Spirit come. Let your will be done, O God. Praise you, Jesus. Let your Spirit come. Let your will be done. Let your presence fall on me. Christ, you set me free. You're my liberty. Let your presence fall on me. Let your Spirit come. Let your will be done. Let your presence fall on me. Christ, you set me free. You're my liberty. Let your presence fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall in this place. Come and change my heart, renew me with your mercy and your grace. Let the love of Christ surround me. Come closer to my side. Let your Spirit fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall in this place. Come and change my heart, renew me with your mercy and your grace. Let the love of Christ surround me. Come closer to my side. Let your Spirit fall on me. Let your Spirit come. Let your Spirit come. Let your will be done. Let your presence fall on me. Christ, you set me free. You're my liberty. Let your presence fall on me. Let your presence fall on me. Let your presence fall on me. Amen. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ang lahat po'y handa na bang magpuri sa ating Diyos? Amen. Amen. Ang sabi sa kanyang salita sa Psalm 136 verse 1,
Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, pagkat ang pag-ibig niya ay tunay at tapat kailanpaman. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya wag po tayong magsawa, magpuri sa ating Diyos, pagkat hindi po nagsasawa ang ating Diyos na tayo Amen. ibigin. Amen? Amen. Glory to God! Praise the Lord. O purihin ka, O Diyos! Glory to God! Ang lahat ay sumayaw sa ating Diyos! Purihin ka, O Diyos. Ngalan mo'y itataas. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Mananatili hanggang wakas. Ikaw ang Diyos noon. Diyos ka rin ngayon. Ikaw ang Diyos sa
Jesus. Are you blessed, church? Amen. Praise you, Jesus. Inhale, exhale muna tayo. Inhale. Exhale. Once more. Inhale. Exhale. Amen. Praise God. Taas ang kamay sa ating Diyos na buhay. Patuloy nating purihin ang ating Diyos. Praise you, Jesus. Sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli ikay aming kasama, mapapurihan, maitaas sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Pagkat, Panginoon, ikaw lamang ang aming kalakasan sa aming buhay. Numan ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Alam naming nariyan ka. Hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami iniiwan. Amen. Raise up our hands. Purihin natin ang Diyos sa ating mga awitin. We bless your name, O God. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord, for the life you have given us, O God. We thank you for your love, O God. Thank you for your mercy. We're so blessed, Panginoon, na nilikha mo kami, O Diyos, sa sanlibutan ito, Panginoon, at pinili mo kami sa karamihan, Panginoon, upang ikay aming mapapurihan. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Who is there like you? Oh,
By your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. praise the name of the Lord Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. You must know some work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Yahweh El Shaddai, the God Almighty. Holy Spirit, Ikaw ang aming gabay at patnubay sa aming paglalakbay sa mundong ito. Muli, ngayong araw nito, choose the group na patuloy na kinakatagpo ka sa lugar na ito. Lord, naway makilala ka rin ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Tulad ng aking mga kapatid na palagi silang dumalo sapagkat kulang ang kanilang buhay pag hindi sila makapakinig sa iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga labi. Salamat sa iyong presensya. Alam namin sa presensya mo may kagalakan. Sa presensya mo may kapayapaan. At sa presensya mo lumalakas kami. Doon lang kami humuhugot ng lakas sa iyo, Panginoon. Sa kabila ng mga problema, pagsubok, di kami nawawala ng pag-asa. Kaya samahan mo kami, pagpalain mo ang iyong mga aral, iyong mga salita, nagbibigay sa amin ng katatagan. Sa iyo namin pinagkatiwala
ang buong fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Takbo ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong Ano ang huwag limutin? Kalimutan mo ng lahat, huwag mong kalimutan na mayroong Diyos tayong nagmamahal. So, pag yung alam mo na may nagmamahal sa iyo, masaya ka. Amen? So, mga kapatid, kamusta na mga anak ng Diyos? Blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Okay. Sa amin sa Bisaya, ang maginhawa, hayahay ang buhay. Ayan, hayahay ang buhay. Amen? Okay. So, part 2. Tayo ngayon ng ating pagdinilay yung salitang, Let's go, Lord. Ha? Alam mo, saan ka pumunta, pag may kasama ka, niyaya, tana, alis tayo. Let's go. Pero ang hirap yung iiwanan mo yung kasama mo. Di ba? Sa politika, ganun, pag iniwan ka ng nalulungkot ka, di ba? Oh. Pero hindi, si Lord hindi siya nang iiwan. Basta, yayain mo lang siya. Kasi si Lord, hindi siya sasama sa iyo pag hindi mo sinabing, let's go, Lord.
Samahan mo ako. No? Tandaan natin lagi na ang Diyos, bagamat siya'y pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi niya pwedeng pangunahan ikaw. Kasi meron kang free choice and freedom. Kung anong gusto mo sa buhay mo. Pero pag sinama mo si Lord, lahat ng gagawin mo, magtatagumpay ka. Amen. Amen po ba? Amen! Okay. In the book of Proverbs chapter 3 verse 5 up to 6, ganito ang sinasabi. Proverbs chapter 3 verse 5 up to 6. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Kaya Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya'y sangguniin mo, sangguniin sa lahat mong mga balak, at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ako iniwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan. Sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Isipin mo, wala pang practice yan. Na? Yung mga choir natin. Alam mo, hindi lang sila choir. Kusinira sila.
Kanina sila ang nagluto eh. Yung apat na yan. No? So, hindi sila nakapag-practice. Nag-practice ka mo. Pero, talagang may gift kayo talaga, no? Okay, palapakan natin si Lord. Yan. Yan, diyan kayo umupo para yung makita nila lahat na ang Tuesday group ay big time. Amen? Bakit ayaw pa niyo umupo? Talaga naman masunurin talaga itong mga anak ng Diyos, no? Sabi mo sa iyong katabi, kamusta naman yung mga plano mo? Ha? So, pinakamahalaga sa lahat yung, alam mo, yung dapat mong gawin, kaysa yung wala kang alam. Pag tinanong mo yung iba, kaya hindi umuunlad ang buhay eh. Bahala na! Aba, wala pong nakalagay sa Bible yung salitang bahala. No? Bahala na. Actually, ang Bible nagsabi sa Proverbs 16:1, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay sa Diyos nagbubuhat. So, hinahayaan tayo ng Diyos na magplano, magbalak, pero nasa Kanya pa rin ang approval. Alam mo, pag nalaman niyo yung salitang the will of God at saka yung permissive will of God. Alam mo yung permissive will of God? Yung pasang-ayunin mo ang Diyos sa gusto mo. Pero hindi niya gusto kasi mapapahamak ka. No? For example, sasabihin mo, Panginoon, mag-abroad ako. Gusto ko sa ganitong bansa. Ay, hindi naman ang gusto ni Lord. Gusto mo sa Kuwait. Kasi malaki ang pera doon. Dinar. 1:70, 80. Kaya hinahabol ng mga ng mga gusto ko yan, Lord, doon. Sabi ni Lord, hindi ba nag-apply ka rin sa Dubai? Ay, ayaw ko, maliit ang sweldo doon, Lord. Sinunod niya. Nagkagera. Muntik na siya marip doon eh. Bumalik, Brother Bay, tama ka. Kung sinunod ko lang yung sinabi ni Lord, di sana ako napahamak. Nalanasan niya maglakad sa disyerto ng ilang linggo. O yan. Hindi sana ang tao mapahamak. Hindi sana ang tao maghirap kung ang kagustuhan lang ng Diyos ang ating susundin. Gusto ni Lord, straight. O kumaliwa ka. Ano yung kumaliwa? Nangaliwa. Gusto ni Lord, diretso. Okay. Anong sinabi niya dito? Ito'y part 2 ng ating pagninilay kahapon, bukas part 3. At sa Webes, iba namang topic, no? Sinisiris ko ito para maintindihan niyo, malaman niyo yung mga dapat gawin, no? Yung salitang Let's Go Lord, si Brother Mike, mayroon siyang libro nito. Laging sinasabi ni Brother Mike, wag niyong iwanan si Lord. Isama niyo si Lord sa inyong mga pangarap. Isama niyo si Lord sa inyong mga lakad. Isama niyo si Lord sa lahat niyong isipin. No? Kasi pag sinama niyo si Lord, itutumpakan niya sa iyong dapat gagawin. Amen? Okay, unahin muna natin itong verse 5. Kayawi ka magtiwala. Koma. No? Sino ba si Yahweh? No? Ulitin ko, ang Diyos may tatlong katawagan. Una, God is omnipotent God.
Ang meaning po ng omnipotent God ay walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya, lahat magagawa niya. Ang Jeremiah chapter 32 verse 27, sinabi ng Jeremiah 32 verse 27, Ako si Yahweh, ang lumikha sa lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. No? Sino ba may likha sa iyo? Pag may cancer ka, dali mo sa Diyos. Pag may problema ka, dali mo sa Diyos. Yung hindi mo na kaya, dalin mo sa Diyos dahil walang imposible, walang mahirap sa Kanya, lahat magagawa niya. Amen? Yon. Pangalawa, si Yahweh ay omnipresent God. Kahit sa CR ka, kahit saan ka pumunta, sa ilalim ng lupa, sa himpapawid, sa ilalim ng dagat, anywhere, everywhere, nandoon ang presensya ng Diyos. O ngayon, kung alam mo na kung saan nandoon ang Diyos, wala kang itatago sa Diyos. Walang lihim na hindi nabubunyag. Lahat ng mga tinatago ay ibubunyag at lahat ng ibinubulong ay ipagsisigawan. Kung hindi man ngayon, alam niyo ba yung mga taong napahamak ngayon? Resulta yan ng kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya wag mong sisihin ang Diyos kung ano nangyari sa buhay mo. Ang tanong, yung ginawa mo yan, kinausap mo ba ang Diyos o hindi? Na? Tapos nung mapahamak ka, sasabihin mo, totoo bang may Diyos? Oh, come on, baby. Ang Diyos ba ay buhay? Amen? Ulitin ko, kung ano yung dinaranas mo ngayon, resulta yan ng iyong ginawa noon. At kung may ginawa kang mabuti noon, resulta yan ng kaligayahan at kapangyarihan at buhay na masagana mo ngayon. Hindi po ang Diyos lahat ng ginagawa natin gagantimpalaan ng Diyos. Kung may ginawa kang mabuti, magugulat ka na lang, mayroon ng reward. Pero pag may ginawa kang masama, ano nangyari sa buhay mo? Amen? May nagpa-pre-over sa akin yan eh. No? Sabi niya, alam mo, Brother Bay, galit na galit ako dati sa mga preacher. Kasi pakalimero kayo. Ano naman kasalanan ko sa iyo? Tuwing magiinuman sila, nagiinuman sila, ito namang asawa niya, kasi takot siya doon sa asawa niya lalaki, may barkada, alam mo sa Cavite, tropa doon. Ay siya, nandiyan ang tropa. Ihanda na yung lamis nandiyan yung tropa. Siya naman, alam mo naman may awitin noon yung pinatutugtog niya, pero nagiinuman yung asawa niya, pati mga tropa, mga barkada. Tapos pinatutunog niya yung tugtog niya yung awitin na yung ngayon na kapatid, ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago, kamunduhay takwil mo na, at lumapit sa may kapal. Di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangit tayong nagsasaad, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid,
ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Kayamanan makamundo, sa'yo kaya'y nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan, pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa kanyang matatagpuan. Oh, diyan, hanggang yan lang, hanggang yan lang. Alam mo ba kung kailan, ano yon? 1988. Yung kanta na yon ni brother, gospel choir ng El Shaddai yun, yung nag-awit ng, nag-viral po yan sa buong mundo. No? Eh yung asawa niya, sabi ng asawa niya, patayin mo nga yung radyo. No? Sabi niya, alam mo Brad, galit kami dati sa mga preacher eh. Pakialamero kayo. Kasi, tuwing mangangaral ka ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay double blade. Sabi doon sa Biblia, magkabila ang talim. Tumatagos ito sa puso, sa isip, sa kaluluwa, maging sa laman, sa pinaghiwalayan ng kaluluwa. Noong bandang huli, tinablan. Kasi nagkasakit. Noong magkasakit, tinamaan yung baga. Bakit ka nagkasakit sa baga? Resulta yan ng ginawa mo ka iinom ng mga alak. Bakit ka nagka-cancer sa baga? Resulta yan ng paninigarilyo mo. Tingnan mo yung sa Pilipinas ngayon, sa ibang bansa, yung pakiti po ng sigarilyo ay may mga picture na ngayon na sunog baga. Wala na yung mga nguso. Nakalagay doon, ang paninigarilyo ay nagdudulot ng kanser. Pero tingnan mo ang mga tao, pila pa rin. Gusto naman nila mamamatay, gusto nila mabuhay. No. So ngayon, pag nagkasakit ka na, sino sisisihin mo? Sino ang perwisyuhin mo? Pamilya mo. Amen? Kaya, yun ang nangyayari ngayon. Kung hindi man mangyayari ngayon, yung resulta, dalawa lang po ang resulta. Dalawa rin ang karma. Good karma and bad karma. Pag mabuti ang ginawa mo, mabuting mangyayari sa iyo. Pag masama ang ginawa mo, masama rin ang mangyayari sa iyo. Kaya, walang taong namumuhay ayon sa salita ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos maaayos ang buhay mo pag ikaw ay laging sinasangguni mo sa Diyos ang lahat ng iyong dapat gawin. Amen? Amen! Kaya nga umuwi si Esperanza eh. Sabi ni Esperanza, uwi na ako, Brother Bay. Kasi napakinggan ko yung mga preaching ng mga preacher. Pag pinauwi kayo ng mister ninyo, umuwi kayo, baka wala ka na kayong uuwian. No? Totoo yun. Yung lalaki, hindi po yan Pag ang lalaki nagsabi, umuwi ka na, sa aming mga lalaki ay walang maraming salita.
Pag sinabi mong, bala ka sa buhay mo, kinabukasan may babae na yan. No? Madali kumuha ng babae sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? 70-30. 30 lang ang lalaki, 70 ang babae. Yung ratio sa statistic. No? Kaya maraming matandang dalaga ngayon. Lalo na yung mga mapili. Wala na ngang lalaki, namimili ka pa. Oo. Amen? Alam mo, sa census, nakikita mo yung sa mall, yung mga may hawak na ganito? Lahat ng pumapasok sa mall, pag hawakan mo yung babae, pindot. Lalaki. Wala pang 30% yung lalaki. Puro babae. Kaya tingnan mo ngayon, ang mga gwardiya ngayon sa mall, sa lahat, parking ay lady guard. Lady guard. Para lang makapagtrabaho kasi wala na yung lalaki. Yung iba nagbakla sa Ginoo. Kung yung iba nagsiman, yung iba nagsundalo, wala na yung lalaki. Di ba? Amen? Alam mo, kailangan lang yung real talk, yun yung totoong data, totoong nangyayari. Sa mundo, ganun din. Bakit masama ang mundo natin ngayon? Lalong-lalo na yung evil and good naglabanan sa social media. Mas marami ang fake news kaysa good news. Amen? Kaya huwag kayong maniwala. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan. Huwag kang maniwala doon sa sinasabi. Sabi ni ganito, may nagsabi. Bakit yun? Napanood ko sa Facebook. Kaya may nagsabi, Sir, patay na ba si ganito? Di ba si Brother Rapi, nabalitang patay na? Ang daming mga, panalangin natin si Brother Rapi. Buhay na buhay. Amen? Kung ang mga lingkod ng Diyos ginagawang fake, yun pa kayang sa mundo, lalong-lalo na sa politika. No? Mayroong bago ngayon, yung AI. Sigaw na sigaw ka, praise the Lord, praise the Lord. Gusto nilang palabasin, mura. Kasi, ganun na ang mundo natin ngayon. Kung wala tayong guide, kung wala tayong gabay at patnubay ng banal na espiritu, iwan ko kung saan tayo pupulutin. No? Minsan ang tao nagagalit pag nagsabi ka ng totoo. Pero pag nagsabi ka ng hindi totoo, tuwang-tuwa yung tao. No? Sabi ni Brother Mike, huwag kayong don't expect na lahat ng tao ay sasang-ayon sa inyo. We cannot please everybody. Kahit kamag-anak mo nga sisiraan ka Kahit mga kaibigan mo, kasi yung inggit, ang tao kasi, pag pumasok na yung inggit, ang taong inggitero, walang gawin niya kundi siraan ka. No? Pagkatapos, yung inggit, mayroon ng pinsan. Galit. Inggit, galit, magpipinsan yan. Hinanakit, yan. Ay, nako. Sa mundong ito natin ginagalawan, sabi ni Lord, sabi niya, ito ang sinabi ni Lord, kay Yahweh ka magtiwala. Huwag kung ano-ano saan ka magtiwala. Amen? Sabi ng iba, ibigay mo ang pera mo sa akin. Tutubuan ko.
Pero totoo yung yung double your money after 5 years. Kasi meron akong kaibigan na bininta yung building niya. Nilagay niya sa San Miguel. Oh, after 5 years. Yung 10 million niya, naging 20 million. Depende nga sa paglalagyan mo. Pag inilagay mo doon sa budol, ay yari ka. Amen po ba? Hey, Brother Bay, kasi naranasan ko yan eh. Yung pera ko, umabot na 20 million, nilagay ko doon sa budol. Sabi sa akin, ay, tubuan mo yung pera mo, Brother Bay. Ha? Magkano? Akalain mo, 12%. Ako naman, parang lasing. Nilagay ko doon. After, wala pang 3 years. Ha? Kuwan lang. Nabalitaan ba ninyo yung lahat ng mga nag-retire, milyon-milyon, doon nilagay lahat ng pera? Pati mga politiko, pati mga negosyante. Alam niyo yun, hindi ko nababanggitin. Alam mo ba? Ang mga bangko na nagsabi, pag hindi nyo pinakialaman yan, Presidente Erap, yung kumpanya na yan, magsasara na kaming mga bangko dahil wala ng mga time deposit sa amin, pinull out na ng mga tao at nilipat doon sa company yun. Yung mga retiree, nung bumagsak yung company, nangamatay. Kasi matanda na nga, na high blood. Diyos ko. Sabi ni Brother Mike, iyan, hindi kayo nakikinig. Kasi binabanatan kami ni Brother Mike no na, huwag niyo yung pagkatiwala yung pera ninyo. Nasa kamay niyo na yan eh. Ha? Oh. Kaya doon nagkaroon ako ng sabi ko, Lord, di na maulit. Ha? Tapos sabi ni Brother Mike, matuto kayo. Para hindi kayo apektado, bumalik kayo kay Lord at sabihin ninyo, Lord, I'm sorry. Hindi kami nakinig. Hindi kami sumangguni sa iyo. Kaya kinukwento ko yun, related doon sa ating topic. Ha? Ang taong lasing, hindi niya alam kung anong gagawin niya. No? Ang nakita ko doon yung porsyento. O magkano yung interest na 1 milyon? 12%? Hindi per annum yun. Monthly. No. O ngayon, nung bumagsak, nga lahat. Ha? Hanggang ngayon nakakulong pa. Ang involved na pera doon, umaabot ng isang kuwan ng gobyerno natin, 80 billion. No? Kasi halos lahat naglagay doon. Maraming mga tao doon na naglagay na namatay na lang sila. Hindi nila napakinabangan yung walang retirement. No? Kaya mahirap talaga. Pag hindi mo sinasangguni ang Diyos, pag hindi mo kinakausap ang Diyos, Lord, may pera ako dito, anong gagawin ko dito? No? At pag kayo umuwi, may pera kayo, huwag niyong sabihin sa kamag-anak niyo kasi manghihiram lahat yan. Pag hindi mo pinahiram, sisiraan ka niyan. At hindi lang yon. Ha? Utangan ka, pag siningil mo, sila pang galit. Tama. Ha? Amen? Bakit nasabi ni Brother Bayan? Kasi naranasan ko yan. No? Kaya, pag kayo po nagpahiram, na hindi naman nagbabayad, bigyan na lang nyo ng galing sa puso nyo para, yung pinsan ko, insan, pahiram ng 10,000. Sabi ko, ito 1,000. Bakit 1,000 lang?
Hindi ka naman nagbabayad eh. At least yan bigay ko, hindi ko na pababayaran sa iyo. Yun. So yun ang real talk mga kapatid sa mundo nating ito. Ha? Kahit kamag-anak mo, kahit kapatid mo pa nga eh. Ha? Amen? Kaya sa Diyos lang talaga ka magtiwala. Sa Panginoon, pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi Kanya ipapahamak, hindi Kanya bibiguin. Amen? Amen po ba? Yan. No? Pero ang pagtitiwala sa Diyos, may kondisyon. Hindi yung pagtitiwala sabi dito, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Hindi half-half, hindi 1/4, kundi buong buo ang pagtiwala mo sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Ang pangalawa, sabi niya dito, sa 6, siya ang sangguniin, nandito na. Siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak. Ano ba talagang balak mo? Brother, gusto ko na mag-asawa. Kaya lang wala pong mapapangasawa. Paano to? Alam mo sa ibang bansa, hindi na kailangan asawa. Brad, anakan mo ako. Wala kang pananagutan. Nakalagay sa Bible yun eh. Pagdating ng panahon, 15 babae ang magmamakaawa sa isang lalaki at humihingi lang ng anak. Huwag naman sana. Hindi, totoo yun. Yung kuha natin sa mundo ngayon, nakikita po natin. Sa Australia, mayroon tinatawag de facto. Kaya marami tayong preacher na napunta to minsan, di na umuwi. Na de facto. Na impacto. Kasi sa Australia, anakan mo lang, ang sustento doon nasa bata. Halimbawa, isang lalaki, isang babae, nagkaanak 12, talo mo pang may negosyo, may trabaho. Kasi bawat isang bata may sustento yan sa Australia. Kaya yung kaibigan ko doon, nasaan yung asawa mo? Hindi ko kailangan asawa, Brother Bay. Kailangan ko lang anak kasi malaki ang sustento ng gobyerno dito sa mga bata. No? Kaya doon, pag nakonsultadahan ka ng babae, anakan mo ako, bro. Kaya siguro hindi ako natuloy ma-mission doon sa Australia. Kasi mapapangaralan ko sila. Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Amen? Yan din ang problema sa Japan eh. Ayaw na ng mga Haponesa magkaanak o mag-asawa. Aminin natin sa hindi. Mayroon isang sister doon. Alam mo, Brad, di ba ito hindi kabastusan mayroong toys sila doon ng lalaki na iyon na lang ang ginagamit ng mga kababaihan. Kaya nag-decrease sila ngayon. Kung ang kanila pong tao noon ay more than 100 million, ngayon naging 70 pababa na, 70 million. Ano ang problema ng Finland? 2 million ang kailangan ng Pilipino. Ano ang problema ng Europe? May caregiver doon, pero ang inalagaan ng mga caregiver natin, hindi po mga bata, kundi puro mga tiguang. Kasi wala nang nanganganak. Amen? Sa Pilipinas, parang pabrika yung bata. Tingnan mo sa release ng train. Tingnan mo ngayon, 113 o 120 million na tayo ngayon. Pero,
Hindi yan kabawasan sa mga Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, anakin talaga yan. Ang nanay ko, 13 kami noon magkakapatid, baog pa yung tatay ko. Ha? Paramihan ng anak sa probinsya. Ha? May 15, 18. Ha? Kasi alas 6 wala ng TV, walang radyo. Ano gagawin doon ng mga mag-asawa? No? Yun. Ganon ang kwan sa probinsya. O ngayon, anong problema ngayon ng buong mundo? May gera pa. O, wala na. Kasi ang tao ngayon, nagbawas. Yung pong kwan na yun, yung anong tag nun? COVID-19? Pagbabawas ng populasyon niya ng buong mundo. No? Ito ngayon, pag pumasok ang Third World War, hindi lang pagbabawas ng tao, mabubura ang tao sa buong mundo. Ha? Totoo yun. Kaya ang ating kwa ngayon, pahalagan yung kaluluwa natin. Kasi yung katawan natin, mawawala ito, mamamatay ito. Pero ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ito ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yon. Ha? So sinabi ni Lord, siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Lahat ng lakad mo. No? Alam mo ito yan eh. Yung pong itinerary, yung mga taong isang taon may itinerary na sila kung saan sila pupunta. Dinadasal nila yan sa New Year. O, Panginoon, gusto ko pumunta sa ganitong lugar. I-guide mo ako. Pag napapahamak ko the Lord, gumawa ka ng sign. Ulitin ko, ang Diyos, pag hindi gusto ng Panginoon, gagawa na siya ng palatandaan, yung sign and wonders. Pag mayroong mga balakid, huwag kang tumuloy. Amen po ba? Minsan, kaya hindi ka makapunta doon sa pupuntahan mo, nagkasakit ka, hindi mo alam, nagkasakit ka dahil ayaw ni Lord kasi mapapahamak ka doon. Amen? Naalala niyo si Balaam, Propeta Balaam, pupunta siya kay Haring Balak para kukunin yung perang inoffer ni Haring Balak na masama talaga ang Balak. Ano ang ginawa ng Diyos? Yung kabayo at asno ni Balaam nagsalita. Oh. Anong sinabi ng propeta? Sabi ng asno, tigas ng ulo mo. Hindi mo ba alam, mapapahama ka doon, tapos pupunta ka doon? Nagulat kayo dito. Ha? Hayop nagsalita. Kaya pag matigas ang ulo mo, pati kambing, pasalitain ni Lord yon. Pati hayop. O ano pa mang mga pangyayari, circumstances sa buhay mo, hindi mo alam, ay hinarang ka lang ni Lord dahil ayaw kanyang mapahamak. Ang tanong, nagtanong ka ba sa Kanya? Okay, ito no. Pag ang plano mo very smooth, walang balakid, ibig sabihin, that is the will of God. Pero pag ang mga plano mo, mga balak mo, mga pangarap mo ay daming harang, hadlang, mga balakid, mag-isip-isip ka na. Amen? Pag ang amo mo ay hindi ka pinakawalan at mahal na mahal ka niya, huwag mo nang palitan. Hanggang sa maniguwang ka na. Amen? O mayroon doon, may alaga ako doon na stroke. Pina-hospital namin.
Kasi 6 na buwan lang, ang sungit ng kanyang employer, hindi pa siya pinapakain. Oh. Kaya mahalin niyo yung amo niyo kung yan ay mabait. Amen? Oh. Pahalagaan niyo yan. Ibig sabihin, bigay sa iyo ni Lord. Pero pag masungit at saka hindi kami na maltratong tao, lumayas ka na dyan. Dahil mayroong ibibigay sa iyo si Lord. Naalala ko si Sister Klang dumating. Umiiyak lagi sa akin, Brother Bay, yung aking amo. Yung aking mga inaalagaan, ang bata-bata pa, pinapakyo ako. At saka hinihipo yung masilang bahagi ng katawan ng bata. Tapos tumatakbo pa daw yung isang alaga niya sa kalsada. Habol-habol niya. Naku, lumayas ka na dyan. Dahil pag hindi ka umalis dyan, pag nasa kasaan yan, ikaw pa rin may pananagutan yan. No? O dasal ng dasal kami, Martis yun eh. Yung mga choir naman, may birthday doon, dasal ng dasal sila ni Sharon, at si Luningning, at saka Lord, alam mo, biglang tumawag yung employer niyan dati. Sabi ng employer niya, umalis ka na dyan, kukunin kita ulit. O ngayon, Sister Klang, umalis na, nagbakasyon. Pero may employer siya. Alam mo employer niya, yung mabait niyang employer, kinuha siya ulit. Kaya ang Diyos, marunong talaga ang Panginoon. Amen? Woo! Okay. Ngayon, ito, mayroon akong babasahin sa inyo dito. Ang sabi dito, how to do I surrender to God and let go. Practical step to surrender. Get to know God's by spending time in His Word. No? Kailangan magkaroon ka ng panahon. Ayon sa Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dili niyo araw-gabi upang matupad niyo lahat na nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. No? Number 2, pray with an open heart. Baka naman nagpe-pray ka lang, ang nguso mo lang nakabuka, ang puso mo naman sarado. Kailangan dalawa. Open your heart, open your mind, open your spirit. No? Kailangan nakabukas ka lagi. No? Okay. Sabi niya dito, mga kapatid, pray with open heart, expressing both your fears and your desire to God. No? At ang number 3, journal about the way you sin God's way, be better than your in the past. God's way is not your way, God's way. No? Lord, gusto ko yung gusto mo, hindi yung gusto ko. Kasi Panginoon, nung unang panahon, napahamak ko dahil yung gusto ko lang nasusunod. Ngayon, Lord, sumangguni na ako sa iyo, nagtatanong na ako sa iyo, ano bang gusto mo, Lord? Sasabihin ni Lord, anak, ito ang gagawin mo. Alam mo, bibigyan ko ng sample Kaya itong mga, may kumari ako, itong mga inchik, pinapapunsoy kayo. Titingnan yung palad ninyo, ito. Alam mo, may mga workers tayo na ayaw bitawan kasi simula nung umakyat sila sa amo nila, ang lit-lit ng kwarto. Ngayon, may mga building na yung amo niya. No? Yumaman yung amo niya dahil sa kanya. Ngayon, nung sinabi niya, uwi na ako, no. You are treasure to my family. What you want? Kahit anong gusto mo. Sabi naman ng isang sister, brother, lahat binibigay na ako. Isipin mo, kukunan daw ako insurance 1 milyon. Basta manatila ako sa kanila. Kasi swerte ako sa kanila. Paano naman yung pag-ibig mo? Magmiminupos ka na.
Hindi ko sasabihin sa'yo sino yung kana. Pero, nagdadalawang isip siya, ano ba to? Ang dami mga prayer partner na nagsabi, alam mo Brad, yung amo ko dati, mahirap lang yan. Simulan dumating ako, yumaman sila. Kasi may mga taong swerte. Hindi swerte blessed. May mga tao ring malas. Huwag kayong mag-alaga ng taong malas, mamalasin ka. Mag-alaga ka ng taong pinagpala para pagpalain ka ng Panginoon. Amen! Woo! Yan. So ngayon, ang dami dito. Ako kasi, mahilig ako sa yung kwentuhan. No? Conversation. Ay, maganda yan no? Kaya lahat po ng mga platters, mayroon akong walang uuwi na platters na hindi kami nag-Starbucks, hindi kami kumain. Kasi gusto ko, may remembrance ako sa kanila. At pag uwi nila, binibigyan ko sila, ito pang taxi mo, ito pang kain mo dyan sa airport, ito yung pambaon mo. Kasi, doon sa mga kwento nila, pinagpala ako. Kasi yung mga kwento nila ng buhay, hindi po yun mapapalitan ng pera. Yan po, manatili sa iyo yung good testimony, good memory, ay manatili yan magpakailanman habang buhay ka. Amen? Okay, magsitayo na tayo. Sabihin niyo, Lord, samahan mo ako, pangunahan mo ako, sa lahat ng aking plano, sa aking mga balak, at pagtagumpayin mo ako, parang si Jacob, kung saan mo ako, saan kita nakilala, doon kita pupurihin, doon kita paghahandugan ng mga biyayang pinagkaloob mo sa akin. Salamat, El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus.
Itaas natin yung ating mga prayer requests, ating mga bag, wallet. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid. Tinataas po nila ang kanilang mga prayer requests na nakasulat dyan ang kanilang mga kahilingan. Pagpalain mo rin ka ng mga wallet, bag, o ano pa mang daladala nila. I-bless mo ito, Lord, upang maraming blessing na papasok dito. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buhay namin ngayon at magpakailanman lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And God bless you all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, O Lord. We give thanks. Atin pong dasalin Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik,
di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow.